Sumainyo ang kapayapaan. Sino ang natuto sa banal na salita ng Ama? Natinimos sa diwa niya, nanuot sa kalamnan niya, na di nga tuwirang nakadama ng ligaya. Sino ang naghanap ng matwid niya, na di nakalipas ang mga araw niya, na tuwirang siya ay nakadarama ng sigla. Sino nga, mga minamahal ko, ang inapuhap ng Ama, na di niya kinalinga at di binigay kanyang nasa? Lahat man ng anak niya dumaranas ng dusa sa pagdalisay sa kanya, nang gawing marapat na sa kanyang pananaw ay maging tunay na anak. Subalit kailanman di niya pinabayaang malugmok ang katawan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Salamat sa mga pahayag ng mga tuwirang naturingang alagad. Patotoo lamang na may isinuko ang bawat isa at mayroong tinamo na marapat pagtibayin sa kanilang katauhan. Kung wala kang pagtitibayin na pagbabago sa iyong katauhan, nang ika'y hirangin at gawin kang isang anak ng Ama na tatalima sa Kanya, hindi mapapatotohanang lingkod kaniya. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal, kaya't habang sinusuko mo naman ang sarili mo, lalo mo siyang nakikilala. Sapagkat pag-aralan mo man ng buhay, hindi mo ganang mawawawaan o ganang matututunan ng lahat sa iyong buhay. Subalit, pag-aralan mo ang salita ng Ama, ituturo niyang kaparaanan ng kagandahan ng kanyang kalooban. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, pagharian kayo. Nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, ito ang hindi ganang mawawaan ng lahat ng mga anak ng Ama, ang pagsunod sa Kanya. Marami ang mga anak niya na kapag nakagawa na ng mabuti para sa kapwa niya, akala'y pagsunod na yaon, akala'y pagtalima na yaon. Subalit kung ang sinusunod mo, paggawa ng mabuti, pagbibigay sa kapwa mo, subalit damdamin mo'y wala pa sa Kanya at di paganap lubos ang iyong pagkilala, maliwanag na tinuran, hindi sa gawa mapapatotohanang ika'y lingkod ng Ama. Sapagkat marami ang gustong gumawa dahil may kakayahan. Subalit ang tunay na may paggawa, na may pag-ibig sa kapwa, numunukal, dumaratal, sumusuot sa kalamnan, nararamdaman ng bawat kapwa niya inaalayan. At yan ang Ama. Kaya't ang tapat at makatotohanan, pag-ibig mo sa Kanya ay may babahagi, sapagkat ika'y anak niyang, binuhay ang puso mo para ipintig na mula sa Kanya at madama mo kung sinong nagmamahal siyang magulang mo. At naibabahagi mo sa kapwa mo ang tapat na pag-ibig mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, mapapalad ang nag-aadhika na makasunod, makatalima sa amang dakila, nakalaki pang pag-ibig sa kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig.
mula kay Mateo. Nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang ekskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay." Pawang katotohanan ang tinuran mo, mahal na kapatid ko. Kailangang maisuko ka sa sarili mo. Sapagkat kung naglilingkod ka sa Ama, marami kang alalahanin, marami kang nagkakagulo-gulo sa isip mo at damdamin. Hindi mo madidiretso ang paglilingkod sa Kanya. Kaya't maliwanag na nakatala, huwag mong isalang-alang ang sarili mo. Kalimutan mo ang sarili mo nang makatalima ka sa Diyos mo. Sapagkat habang tinatalikdan mo ang sarili mo, siya naman ang nangangalaga sa iyo. Habang ipinagkakatiwala mo sa Kanyang mga minamahal mo, siya naman ang lumilingap sa lahat ng minamahal mo. At sino bang tapat na lingkod na pinagtatawanan ng kapwa niya na may sinasabing, "Kung mahal mo mga anak mo, hindi mo iiwanan. Kung mahal mo asawa mo, di mo pagpapalit sa gawain mo. Mahal mo nga sila, kaya pinagpalit mo." Sapagkat ang tinalikdan mo ay siya lamang ang nagpahiram sa iyo. Siya lamang ang nagbalangkas at bumuo sa iyong pamilya. Kaya't kung gusto niyang wasakin, kaya niyang gawin. Subalit kapag siyang inuna mo, sinong nagpakatotoo sa kanya na winasak niya ang mga anak niyang tapat na totoo? Kaya nga, kung tatalikdan mo ang sarili mo alang-alang sa pinaglilingkuran, inatas mo itinanggap dahil sa Kanya pagmamahal. Siya ang tutupad at gaganap, siya ang sayo ay lilingap. Kaya, sinong ama mong makatotohanan na batid niya ang kapinsalaan at batid niya pagdurusa mong taglay, na patuloy kang ibabagsak samantalang kaya ka tumalikod sa iyong sarili dahil sa Kanya? Sino ang umiwan sa lahat ng mahalaga sa Kanya na pinabayaan niyang nagupot binagsak at di pinakain siya? Samantalang siyang ama mong sinusundan at bumuhay ng lahat ng bagay na may buhay. Pagkatapos ikaw na sumusunod sa Kanya, ay papatayin niya ang damdamin mong may kagalakan at ang isisilid niya ay kalumbayan. Anong uri siyang Diyos mo? Kaya upang mapatotohanan, yamang tumalimak at sumunod sa Kanya, wala ka ng marami pang sinasalang-alang. Hindi mo na iniisip ang kinabukasan sapagkat tinalaga mo sa Kanya ang buhay mo. Sa tuwin ay sinasabi niyang, sa maghapong ito, yan lamang ang lutasin mo. At ako nang bahala sa iyo para bukas. Kaya, kung tunay at tapat kang lingkod, ang aalalahanin mo ay ang salita niya, hindi ang pakikinggan mo ay salita ng kapwa mo, na magpapasira sa damdamin mong totoo, na magpapahina ng pananalig mo, na magpapawala ng pagtitiwala mo, sapagkat ang Diyos mo ay tapat kung mangusap. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Hindi ako galit. Ako'y buhay na buhay sa pangungusap sa patay para mabuhay ang pananaw. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang nakatala. Hindi ka pa anak humihiling, batid ko na ang iyong kailangan. Kung tapat kang lingkod at tapat kang sumusunod, hindi ka na kailangang mag-umiyak, magsumigaw ng iyak, sapagkat gawin
gawin mo lang ang katapatan at katotohanan, ang ama mong siya yung sinusundan, siyang nakakikita ng lahat mong kailangan. Kaya may sinabi siyang, mga anghel ko'y susuguin at di kailanman pababayaan, mga tapat na alipin. Buhay ba ang Ama? At ikaw namang tapat na lingkod, tapat na alipin, hindi lahat ay tinatanggap mo. Sapagkat kilala mo yung pandamang binibigay ng Ama sa'yo na totoo na naghahari ay pag-ibig, hindi yaong pagpapaimbabaw. Sapagkat ang relasyon sa Ama ay ang pag-ibig, hindi bagay. Subalit, ang bagay ay palamuti sa bawat taong maraming kailangan sa buhay. Subalit ang taong nabuksan at kumilala sa Ama, sapat nang kumain sa 3 araw. Mga minamahal, katotohanan itong saki tinuturan, pagtawanan man ang mapagpaimbabaw na nilalang, Ama ang kahatulan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Subalit nang dahil ang Ama mo'y mabuti sa lahat, kailanman hindi kanya bubuhayin na ang kakainin mo lang sa maghapon ang ibibigay, maging ang iyong isusuot at maging ang sayo'y panyapak. Buhay ba ang Ama? Kaya, kagigitlaan ka ng kapwa mo, hindi ka man humihingi ng kabayaran sa ginagawa mo, subalit kung pagmasdan ka nila, mas mainam manamit ka. Sapagkat ang Ama mo'y tunay na mapangalaga, kaya tuturuan ka ng pagkilos, paggawa at maging pananamit mo. Kaya siyang magbibigay ng kasuutan mong mariringan. Sapagkat ang kasuutan mo ay di na kailangang ipangalandakan, kundi sinusuot mo ito dahil kailangan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, mainam ang mayroon, subalit mas mainam ang mabuting kalooban. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya't kung mabuti kang nilalang, mayaman ka sa kaibigan, maraming nagmamahal. At yan ang pawang katotohanan, gawin nyo ang tama't tumpak sa pananaw ng Ama, siyang magsusugo ng magmamahal ng tapat kanino man. Alalaong baga, mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Nasusukat ang matapat na pagmamahalan at pagkakaibigan sa oras ng kagipitan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kung alam nyo lang, Ama'y walang hanggan, mabuti kailanman. Hahanapin nyo kanyang katwiran, kayo'y mananahan. Makikinig kayo sa kanyang mga aral na tunay na kainan. Sa iyong kaisipan, ganap na ikikintan, upang ika'y matanglawan, damdamin mong taglay, kanyang bubuhayin, upang siya'y maramdaman. Na wagas magmahal, hindi mamamatay, magpakailanman. Kaya't anumang sakit, maging anumang sakit, siyang iyong handugan. Buhay na pahiram, huwag mong pabayaan, maging walang kabuluhan, tulad ng bagay
na sa inyo'y alay, gawin niyong mainam. Upang kayo'y masyahan, ano man ang nakamtan, walang katanungan. Ama ay tanggapin, siyang magtutura ng marapat sa buhay. Hindi ka gagawa ng lisya sa kanya, itutuwid ka niya sa buong mong buhay. Ikaya alagaan, babantayan tuwiran. Sa buo mang magdamag, siya'y nagpapasilay na ika'y kanyang bantay. Di mo man masilayan, di mo man mahawakan, siya'y madarama ng wagas at tapat na kumikilala sa kanyang pagmamahal. Kaya't halina kayo, mga anak niya, suriin niyo ito. Mga salita ko na binabaybay sa inyo, iniaalay ko nang matanto niya na buhay ang ama mo at di mamamatay. Ika'y kanyang mahal, di kay niiwan habang may buhay. Mula pa sa una, sa loob ng iyong ina, dugo ka pa lamang. Inaruga ka niya, kaya't wala kang matatanong, masasambit sa kanya. Kung nadarama mo, nararamdaman mo, ilalagak sa kanya. At padadama naman niya, naririnig kanya. Buhay ba ang ama? Kay buti ng ama, kay dakila niya. Marami sa tawang kung mangusap ay totoong totoo para sa kanila, subalit may parunggit sa kapwa niya. Sapagkat ang damdamin ng tao ay nasusukat ng ama, natatarok niya. Kaya't kapag naghahayag ang espiritu niya, ay pangkabuuan laganap sa sanlibutan, sino man ang abutan ng kanyang pahayag at nakakilala sa salita niya, ay titibok ang puso niya at mararamdamang siya'y tapat na mangusap sa lahat. Subalit, yung aabutan ang isip na marumi at damdaming may bulok na taglay, sakit ng kalooban ang nararamdaman. Isip na masama, pinarurunggitan, pinatatamaan, kaya walang nakamtan, kundi bagkus lalo pang init ng kalooban, pagpupuyos ng damdamin, pagdaramdam sa nagturan, na wala namang kamalayan, sugo ng Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang taglayin sa mundo, may lahad ang totoo. Kaya siguraduhin niyo tao na ang inyong kausap ay tao lamang ang katulad nyo, nang di kayong masubukan ng Espiritu ng Ama. Sapagkat kung Espiritu na niya ang nilalait-lait mo, may takdang araw kang babalingan nito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kayo po, may tatanong ako. Halimbawa,
Katulad sa gawain ito, naglilingkod na wala namang bayad. Ba't ka naglilingkod? Para sumikat ka. Eh hindi ka na nga nakakakain ng masasarap dahil tinalikuran mo yung hanap buhay mo tapos gusto mo sumikat lang. Kabulok-kaloka mo naman. Subalit, nagagawa ito ng dahil sa tinanggap na totoo, na nakipagtotoo sa puso't isipan mo ay nagtala ng baguhin ang iyong pagkatao. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ikaw namang tumalim at sumunod, nung hamakin ka ng kapwa mo, nakangiti ka pa sa bawat araw na paglilingkod mo'y ikaw ay masaya. Nawa po, yan ang madama nyo. Sa paglilingkod nyo sa kapwa nyo ay tuwirang maging maligaya at masaya kayo. Pakatandaan po ninyo, marami ang kaloob ng Espiritu Santo. May pinagkalooban ng tagapamahagi ng kakayahan. May pinagkalooban ng mamahagi ng salitang banal. May pinagkalooban na manggagamot sa may sakit. May pinagkalooban na gumawa ng mga kahiwagaan. Iba't iba ang binigay ng Diyos Ama sa tao sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya't kung totoo ang bawat isa, nagmamahal at nagkakaisa, isa lang ang layunin, isa lang ang damdamin, kaya't kapag nagtiyap-tiyap, masasaya. Kaya diyan nasusukat yung mga iisa. Subalit kung hindi at ibang espiritu, hindi sila masaya pagkausap ang bawat isa. Sapagkat di sila magkatono, magkatugma, at di isa ang pinagmulan. At yan ang palatandaan. Kapag iisa kayong espiritu, di man kayo magkakaano-ano, di man kayo magkakakilala, di man kayo sabay nilabas sa mundo. Subalit, nang dahil iisang espiritu ang kaugnay sa inyong pagkatao, damang-dama ninyo ang pag-ibig at pagmamahal ng Kristo. Kaya ang bawat nagkakaisa at nagmamahalan sa isang layunin at gampanin, iba't iba man ang ginagampanan, masaya ang kalooban. Walang parunggitan, walang lamangan, walang minamaliit, kinukutya ang bawat isa. Kundi ang mahina ay palalakasin at ang wala ay babahaginan. Sapagkat yamang ibinigay sa inyong talino kung paano makasuri ng damdamin ng kapwa nyo. Ang kapwa nyo may kahinaan sa hindi niya maunawa ang kabanalan. Ikaw na may pangunawa ang siyang magtala sa kanyang diwa. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, kapag nagawa na ninyong kahit kapwa nyo'y mabaho, pangit, di mo kaano-ano, totoo nyong kinakausap, totoo nyong pinakikiharapan, totoo ninyo maliit, mahina, mababa, mahirap, mayaman, pinantay-pantay nyo, may sakit at wala, sigurado, damdamin ng Kristo. Buhay bang Ama? Subalit kung lahat ng kapwa mo'y sinusuri mo muna bago mo pagtiwalaan, tama kung bagay yan. Tama kung baka nakawan ka. Subalit, kung sa larangan ng kabanalan ang ibibigay, hindi mo dapat suriin ang kapwa mo sa gayon. Sapagkat malaya ang sino man binigyan ng karapatan ng Ama na hanapin ang kanyang kalooban, na hanapin ang kanyang kagustuhan sa iba't ibang kaparaanan. Subalit may mga tao na nabuksan ang kapwa niya sa ganito at ganyan, tinututulan pa, pinipigilan pa, at masama pang sinasabi, demonyo ang mga iyan. Mga minamahal, may hangganan ang lahat at may kaparusahan lahat ng sinabi mong pagpaparatang na di totoo sa iyong kapwa. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Sadyang ang tao, kung mabubuhay pa, mabubuhay. Kaya huwag maging
matuwa o huwag masaya yung kapwa mo na, ay, marami akong pagpapala. Ay, hindi siya mahal ng Diyos, kaya ganyan ang buhay niya. Hindi doon nasusukat ang pagmamahal ng Diyos. Hindi sa mga kinamtan mong pagpapala ang pag-ibig niya, sapagkat hindi pantay-pantay ang guhit ng palad. Kaya nga, kung ika'y pinagpala, magpasalamat kasama. At kung abang yung kapwa, huwag mong hamakin, huwag mong pagtawanan, sapagkat ang buhay ay may pagbabago. Buhay ba ang Diyos? Kaya maraming kaparaanan naman ang Diyos na buhay kapag kumilos siya. Maraming paraan na hindi ka magkakasalang tapat na anak niya. Maraming pamamaraan ang Diyos mo para baguhin ang pagkatao mo, baguhin ang kalalagayan mo, baguhin kang anak niya. Kaya nga, kung tunay na lingkod ka, ang mabuti pawa ang hahanapin mo para magawa mo sa tuwi na sa'yong kapwa. Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad ang totoo at nakikipagtotoo sa Diyos Espiritu. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ano ang sinabi ng Kristo? Mabuti pa ang ibon ay mayroong pugad. Mabuti pa ang asong gubat ay mayroong sapagkat, ba't po niya sinabi yaon? Sapagkat siya'y walang sariling tahanan dito sa lupa, kundi siya'y nakipamayan lamang para ibigay ang katotohanan, pakita ang katapatan at pagmamahal ng Ama. Kaya kung susunod ka sa Kanya, tatalikdan mo ang lahat. Mahahambig ka sa Kanyang walang sinasabing, tahanan ko yan, bagay ko yan, kundi iiwanan mo ang mahalaga sa iyo upang sa gayon ay makatalima ka sa Kanya. At hindi naman niya pababayaan yan, sapagkat hindi ka naman maghapong maglilingkod, ay hindi ka naman magdamag maglilingkod. Hindi mo naman sasabihin, iwanan na yan. Alam niyo po, sigun, sabi nga ng Tagalog na tao, sigun o depende sa atas ng Ama sa'yo. Kanya-kanyang pag-aatas. Mayroong inatasan na pinatalikod lahat para makapaglingkod ng matapat at di pwedeng balik-balikan pa yung nakaraan niya. Katulad po ng gawain ito. Kung maghahanap buhay pa bilang isang apo kunching, paano ang oras? Sigurado mananaig yung hanap buhay ko at iwanan ko po ito. Sigurado po hindi ako makapagtatagumpay sapagkat pahahalagahan ko yung baka napapabayaan ko itong hanap buhay ko, unahin ko po ito. Kaya maliwanag na tinura na, talikdan ko. Subalit wala naman ako mayamang kayamanang tinalikdan, kaya ang sasabihin ng iba ay, karampot lang naman ang tinalikdan niya, kaya nagawa niya yon. Yun ang kakarampot na. Iiwanan mo pa, ano pa matitira sa'yo? Kung may isip at sentido kumun ka. Kaya, mapanghama ka ng kapwa mo kapag yaong bagay ang salita mo, ipangungutya yun. Pangsusuri, panguuri sa iyong kapwa. Subalit, saan ba nagmumula ang kaunti? Sa pinakakaunti. At saan nagmumula ang marami-rami? Sa kakaunti. Ngunit hindi mahalaga yaon. Sapagkat kung ang pag-aatas sa iyo ay kaiba, gawin mong dapat na marapat. Subalit di ka pinilit ng Diyos mo. Wala siyang pinipilit, tama po ba? Pinilit po ba niya yung mga tao? Kayo, pinilit ba kayo? Ikaw mismo na nakadama ang magsumakit, magsumikap sapagkat nakilala mo siya. Kaya yung nagpapakatotoo sa kanya, nagagawa niyang ibigay ang kahalagahan niya at ang sarili niya ay ibigay sa kanya. Yung po ang pawang totoo. Kahit na ang anuman na tinanggap mo, kung hindi mo binigyan kahalagahan ng tinanggap mo yan, hindi mo yan pahahalagahan. Kaya, nasa pagpapahalaga.
nasa pagtanggap at pakikipagtotoo. Huwag sabihin na kaunti lang, marami, kaunti't marami. Kung pinahahalagahan mo yaon, hindi mo magagawa ang tinanggap mo na isang Diyos mo. Buhay bang Ama? Kaya, kung pinangangasiwa ka naman sa maraming bagay at pinagpala ka, gawin mong tama tumpak. Sapagkat alam niya yaon. Kung ikay namimili, nagtatangi, maraming satchat, maraming salita, marami munang kwenta, maraming suri muna bago ka bigyan. Alam din po yan ng Ama. Hindi po yan malilihim. Kaya mapapalad, yaong tapat na nagpakatotoo sa Kanya. Purihin niyo ang Ama. Pasalamatan niyo siya kung gayon ang inyong ginagawa. Kaya, anumang bagay na binigay, na nakapagpagalak sa damdamin ng kapwa, nahahayag yaon, hindi malilihim, sapagkat may mata ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa inyong lahat, may takda po. May binigyang talino ang Ama na kanya-kanya. Halimbawa, binigay sa kanya iba, binigay sa kanya iba, binigay sa kanya iba. Pag mong hanapin, yung ibinigay sa iyo ay matulad sa kanya. Sapagkat magkaiba nga. Ngayon, may mga tao na pag binigyan agad pangangalandakan, sasalamatan, subalit wala po kayong magagawa, iba po si Apo Kunching Kaya kung may binibigay kayo, huwag kayong mabagot, huwag kayong mainip, at huwag din kayong magalit. Malalantad ang pangalan ninyo. Ngunit wala naman pong ilalantad na marami, kaya wala kayong hinihintay at hihintayin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yung mga tapat at totoo na nagsasabi na, mahal namin kayo, Apo, kaya eto po. Totoo, tapat, talaga pong mula sa aming puso. Sila na nga ang ayaw pang magpasabi na, huwag niyo pong sasabihin, gasino lang po yan, hindi pa yan sapat. Ganon na nagmula sa puso. Subalit, gayon pa man ang sinasabi, may takdang araw ng paglalahad. Sapagkat may takda ang kalayaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, halimbawa, nagparaan ka ng tubig sa isang sangka na ito at tinambunan mo muna yung isang pilapil para huwag pumasok sa kabila. Hindi ba sasarado mo muna yan? Subalit isang araw kailangan mong buksan para madaanan patungo hanggang dulo. Ikaw mismong nagsarado dyan ang magbubukas. Ganyan po ang Ama. Kapag sinirado ang bibig ng kanyang anak dahil hindi pa takda at di pa nararapat, walang makapaglalahad noon maliban siya. Kaya kung totoo at tapat ang ginagawa mo, hintayin mo siya ang maglahad, hintayin mo siya ang magtakda para mabatid ang mabuti mong ginawa. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. At itong gawain ito, kung susuri ng tao, hindi masusuri. Kung espiritu ang magsusuri sa tao na tumungo rito, at espiritong totoo, masusuri ang gawain ito. Pakatandaan po ninyo, bilang tao kayo, hindi nyo masusuri kung anong uri ang gawain ito. Subalit kung may kaugnay kayong espiritu na mula sa pinagmula ng dakong ito at gawain ito, mababatid nyo ang gawain ito kung saan nagmula. Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam. 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 Ay, Panginoon ko, Diyos ko. Alam niyo po, mga minamahal, pag pinakikinggan ko po yung mensahe at yung boses, sabi ko, Panginoon, baka kala naman nila, ako yun at ako'y galit. Pasubali ko sa'yo, mahal na anak ko. Di ka ba nagnilay? Kaya mo bang hugutin sa isip mo yan? Ay, opo. Sa makatwid anak na hindi ikaw ang pinagmulan, huwag mong katakutan ng magalit sa iyo. Kundi ako ang katakutan mong magalit sa iyo. Buhay bang Ama? Kaya, pag narinig ko na po yung pahayag na yun na,
Anak, huwag kang mag-isip at mabahala. Sapagkat kung tuwirang ninanamnam ng tao ang kanyang pinakikinggan, mababatin niyang hindi ikaw yaon. Ba't magagalit siya sa iyo? Sa akin siya magalit. Kaya po, ganyan na lamang po ako manindigan. At hindi nagpapagulo sa isipan. Kaya pagdating po ng dapat matulog, pag dapat magising, pag dapat gumawa, gagawa. Sapagkat walang budhi sinusurot. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Wagas at tapat kung magmahal siya. Walang maliw, walang kupas, noon, ngayon, at kailanman. Buhay nga po bang Diyos? Sabi nga po sa inyo lahat may pagbabago, kaya iasa po natin sa Diyos Ama. Ipagkatiwala po natin sa Kanya at hintayin po natin na tayo sa paggawa natin ng mabuti, siya ang magbalangkas at magbago sa ating buong pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakabuti ng Ama. Ako po, pagka may tinutunguhan, halimbawa may nag-iimbita sa akin, di ako moo agad. Dinudulog ko po sa Panginoon kung nararapat na ako'y magtungo sa dakong yaon, kung dapat ko bang sundin o pagbigyan yung taong sa akin ay humihiling o nagsasabing ganon at ganyan. Kung hindi po bukal sa aking kalooban at wala akong nararamdamang udyok sa aking damdamin, hindi ko po ginagawa na ako'y tutungo dahil napilitan lang, ako ay magbibigay dahil napipilitan, subalit labag sa kalooban ko, sapagkat napakahirap pong magpaimbabag. Buhay po ba ang Diyos? Mahirap yung magkunwari ka, nagpipretend ka ng masaya, mabait, pero hindi. Mahirap po yun. Kaya kailangan lahat ng ginagawa mo ay yung totoo baga, yung bukal sa kalooban mo. Sapagkat napakahirap po na gawin mong dayain yung Diyos na yung kinilala, na pinagsisigawan, pinaglilingkuran, pagkatapos ikaw mismong nagsusumigaw sa kanyang pangalan, sa kanyang kadakilan, ay nagkukunwari pala. Mahirap po.
Kaya alam niyo po, kapag naman yung udyok sa'yo ay binigay niya, sa palagay mo nahihirapan ka o mahirap para sa'yo, gawin mo na alang-alang sa kanya na nag-udyok sa'yo, sumulong ka, sigurado po, yung mahirap para sa'yo na yon, magaan mong magagawa dahil siya ang may gusto. Buhay po ba ang Diyos? Subalit kung para sa'yo ay, oo, siya, gusto mo, ganito, gusto mo. Subalit di pala niya gusto, ikaw rin ang mahihirapan. Kaya po, lahat ng gagawin natin, siguraduhin natin kalooban ng Diyos, kagustuhan niya, nang hindi tayo rin ang masaktan, mahirapan, at magdamdam. Mga minamahal, pakatandaan po ninyo, pinakamahalaga muna ay pagkilala, pagtanggap, pagsasabuhay sa kinilala mong tinanggap. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, maaring sabihin nyo mahirap para sa inyo. Wag po. Kung paanong nagawa ni Juan ang nagpakatotoo sa Diyos, nagawa ni Pedro, nagawa ni Pablo, nagawa ni Mateo, nagawa ni Juan, ni Santiago, ni San Andres, ikaw, Petra, Maria, Juano, kaya mo rin gawin sapagkat anak kayong lahat ng Diyos. Nasa sa inyo lamang para magpakatotoo kayo. Kaya nga, ikaw ba ay sumunod, tumalima? Huwag kang maraming katwiran, huwag kang maraming dahilan, sapagkat ang Diyos mo, hindi mo man sabihin, alam niya ang totoo. Hindi ka man mga twiran sa Kanya, alam niya kung ano yung katwiran mo, kung ano yung dahilan mo. Kaya, manapang gawin mo. Kung hindi mo kaya, umamin ka sa Kanya. Naririnig ka niya. At huwag mo sabihin, umuo ka, tapos sasabihin mo sa kapwa mo, mahirap pala. Sa Kanya ka na mismo magsalita, sapagkat siya mismo ang nakakakilala sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? At kung nakipagtotoo ka naman sa Kanya, at nahihirapan ka sa pakikipagtotoo mo, hindi pa rin sapat yan, mga tuwiran ka at maging dahilan na kaya ako ay umayaw, nahirapan ako. Sapagkat alam mong makapangyarihan siya. Alam mong dakila siya. Alam mo ang lahat ay kayang gawin niya. Kaya umamin ka rin sa Kanya. Panginoon, bukas sa kalooban ko ang pagtanggap ko't pagtalima. Subalit batid mo, dinaranas ko. Nakikita mo ako. Ikaw lang ang nakatatalos, nakatatarok, nakababatid ng pagkatao ko. Binibigay ko lahat sa iyo. Pangunahan mo po ako. Sigurado, ang hindi mo kaya, kaya niya. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pakatandaan po ninyo, walang naglingkod na patuloy lamang malakas, masigla, malusog, at masagana, masaya. Lahat ng naglilingkod, lahat ng totoong lingkod, may pinagdaranan, subalit ang lahat ng pinagdaranan, ang tinanggap mong pinaglingkuran, ang maghuhulagpos at magkakalag, magbibigay kalayaan. Buhay ba ang Ama? Ayan ang pawang katotohanan, kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Kaya po kapag ninamnam ninyo, ang masakit niyong ulo ay mawawala na. Buhay ba ang Diyos? Yan po ang pawang totoo. Ano ang gamot sa sumakit ng ulo sa pag-iisip? Ano ang gamot? By Jessie? Hindi. Relax ng isip. Buhay po ba ang Diyos? Pwede po ba ako magbahagi ng kaunti? Nung marinig ko po ang iniinom ni kapatid na Beth na by Jessie Lanax, sabi ko, ay, aray, iniinom ko rin po yun dati. At may Sinotab pa. Hindi lang tablet, 500 milligram na capsule. Dahil di na tumatalab. At bukod doon, may maintenance pang binigay ang doktor ko. Ang doktor ko, di ko nasasabihin, mayabang din po ako noon eh. Kala ko kasi sa doktor. At syempre, may Medicare ako. Wala naman akong bayad na malaki doon. At
libre sa opisina ng asawa ko, babayaran niya lang ng isang araw. Yung buwan na yun, isang taon mong gagamitin. Kung kayabang mo, hahanap ka kung saan magagaling na hospital. Kala ko po sa hospital lang magaling. Ang Diyos pala magaling. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Kaya, ang iba sasabihin, eka, hinahamak-hamak yung gobyerno na yun. Kung wala namang gobyerno na yan, paano mahirap? Paano po ang mahirap? Nakakasalita ka ng ganyan dahil meron ka. Paano yung kapatid mong wala? Ade, magtiwala na lang sa Diyos na dakila kahit sa gobyerno'y maniwala. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba yan? Government hospital. Ay, doon ko pinag-aaralan ako kasi good foundation. Maganda. Kasi asan ang foundation? Nasaan? Sa magagaling ba na school? Hindi. Sa totoo lang po, huwag magagalit. Payabangan lang ang iba para pasikatan at sasabihin, saan nag-aaral anak mo? Doon sa para masabing, ay may kaya siya. May kakayahan siya. Ay, hindi lahat dahil Habulboy Foundation. O bakit po? Lahat po ba nang nagtapos sa public government ay hindi nagsiunlad ang buhay? Kung minsan nga po, yung nagmula pa sa private, standby. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, magagalit po yung tao na hindi nagpapakatotoo sa Diyos. Yung totoo sa Diyos, walang sinungaling na sinabi ako. Wala pong pagkukunwaring sinambit ako. Totoo lahat yun, di po ba? Kaya lang hindi kayang tanggapin ng taong sasabihin pinatatamaan, pinarurunggitan at galit daw si Apo Kunching. Hindi! Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos na may galit ka sa puso mo. Dinadaya mo ang sarili mo pag may damdamin ka dito, tapos sasabihin mo'y banal na salita. Sino dinaya mo? Sarili mo. Kaya kung nagsasalita ka ng banal na salita, yung totoo, hindi yung ma-appreciate man ang kapwa mo, tinanggap man ka mo ito, natuwa man sila, Diyos mo na may galit sa'yo. Anong napala mo? Hala, buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga mahal, simple lang. Kung di mo gusto, umayaw ka. Kung gusto mo, sumulong ka. Pag sulong mo, magpakatotoo ka. Pag nagpakatotoo ka, madadama mo ang Kristo. Buhay ba ang Diyos? At sa una na hakbang, tumungo ka man sa isang lugar na hindi mo pa alam ang lugar na yaon, talagang mahirapan kang makitungo. Ganyan din po sa gawain. Sa una ay gugugol ka ng pakikitungo, pakikiharap sa kapwa mo, ngunit hindi ka ng sariling talino mo yan. Tuturuan ka ng nag-atas sa'yo. Ngayon, kung ano man ang ginawa mong pawang mabuti at pagpapakabuti sa lahat ng pinaglilingkuran mo at mahal mo, ginawa mo ang lahat. Hindi 100%, lahat din ang hinandugan mo ng pawang katotohanan at katapatan ay magpapakatotoo sa iyo. Sapagkat kung ang Kristo, tapat na mismo at totoong totoo, nagtalo-sira pa ang tao, ikaw lang na tao lang. Ikaw pa kayang tao lamang. Kaya, ihanda mo rin ang sarili mo sa mga talusira sa iyo, sa mga mangungutya at hahatol sa iyo. Subalit, ang lagi mong tatandaan sa kabila ng may gayon, ang Diyos mo'y kapanalig mo, kakampi mo, kung totoo ginagawa mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, kahit na makita mo yung tumatawa sa'yo, kahit nakikita mo yung hindi ka naman gusto nito, hindi ka man gusto noon, nagagawa mo, hindi mag-pretend, hindi magkunwari na masaya, nakatawa. Dahil totoo, nararamdaman mo, nakatawa ka dahil dito nagmumula, hindi yung pinipilit mo tawa mo, kitang-kita namang hindi mo maitawa bibig mo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pawang katotohanan ang sinasambit ng Ama. Kaya lamang kung minsan ang nagsasambit ay di nagpapakatotoo. Sino may sala? Sino ang nagpakasala? Yung nagpapasambit o yung sumambit? Hindi niyo po ba alam yung sumambit at nagpapasambit? Yung nagsabi at nagpasabi.
Buhay po ba ang Diyos? Mami na mahal. Apo Kinching, ba't nanggagalaiti ka, Eka? Ay, hindi po ako nanggagalaiti. Hindi rin po ako galit. Kayo po'y mahal ko, kayo iniibig ko, kaya kayong lahat ay naririto para tayo'y magmahalan at magkaisa. At kapag malinis ang isip ninyo, ang layunin ninyo ay matatanggap nyo. Kaya po, kung kaya kayo naririto para magpalinis ng kaluluwa, magpagamot ng inyong katawan, at naramdaman ninyo ang manggagamot nyo at lumilinis ng kaluluwa nyo at katawan, sigurado po, uuwi kayong may kasiyahan. Sapagkat naramdaman nyo ang inyong hinanap, hindi si Kunching, kundi si Apo. Buhay po ba ang Diyos? Mami na mahal, pawang katotohanan ang sakit tinuturan. Simple lang po, napakasimple lang po. Halimbawa kayo, nakikipagtotoo ka, yung kaharap mo hindi totoo, di ba nahihirapan ng kalooban mo? Pero kahit nakihirapan ng kalooban mo, sa nararamdaman mong hindi totoo sa'yo, pag dumulog ka sa Ama, Ama, ba't naman ganun siya? Nagpapakatotoo ako, bakit siya hindi? Pag sinuran sa'yo ng Espiritu, anak, pag mo'n pakadibdibin, ako ang dapat na manumbat sa Kanya. Tapos, buhay po ba ang Diyos? Hindi po ba? Kaya lamang po yung tao, ba't kaya nagalit siya sa akin? Ba't kaya ako ginanon? Ba't kaya ako, magpakahirap ka mag-isa pero ako tutulog. Bakit? Kung alam kong wala akong kasalanan sa'yo, at kung wala akong walang ginawa sa'yo, bahala kang manigas. Mali po yun. Ba't gusto mong manigas ang kapwa mo? Tumawa naman kayo, kala nyo totoo yun. Hindi po. Ipanalangin nyo po. Ano? Ipanalangin nyo. Huwag nyo pabayaang manigas. Aba, tuwang-tuwa sila pumapalakpak. Aba, hindi po totoo yun. Tingnan nyo nga, nahuhuli kayo. May hangarin kayong masama sa kapwa nyo. Aba, masama po yun. Pag naghangad ka ng masama sa kapwa mo, kasalanan yun. Kaya kung ginawa sa'yo ay masama, iganti mo ay mabuti. Sapagkat ang pagganti mo ng mabuti, ikaw ang gagantihan ng Ama. Kaya nga sinabi, ang paggawa ng mabuti, ang siyang gawin ninyo, at ang mabuti ang inyong kakamtan. Tama po ba yon? Kaya kapag galit siya, naghihimutok siya, kayo po ba'y maghihimutok din? Magagalit din? Hindi. Ipanalangin ninyo. Sa panalangin, maaring siya ay maantig ang damdamin at ipabatid sa kanya ng Diyos na tinatawagan mo. Anak, ba't mo pinagkakasalahan ng walang kasalanan sa'yo? Baka siya'y mabuliglig, maging bulig. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, tama po ba yon? Totoo po ba yon? Pakatandaan po ninyo, ganyan ang dapat niyong gawin. Sige po. Salamat sa Ama. Sa panahon lang makikita niyong makapangyarihan siya. Kanina po kulimlim, di po ba? Ngayon tingnan nyo, titigan nyo nga araw kung matititigan nyo. Hindi masisilaw kayo? Araw lang hindi mo na matitigan, ang Diyos pa kaya? Kaya kung papaano maningning ang sikat ng araw, mas maningning ang kanyang liwanag. Kaya kapag umasa ka sa Kanya, hindi ka madidimlan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sinunod mo ba siya? Tinanggap mo ba siya? Huwag mo sabihin, wala kang alam. Wala kang masasabi. Kapag siya ang tinanggap mo at kinilala, marami kang masasabi, ukol sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Kaya kung nakinig din kayo, wala nang masakit na ulo kayo. Tingnan ko po kung may tumor sa inyo dyan. Wala namang may tumor sa inyo, kaya hindi sasakit ang ulo dahil sa tumor. Sumasakit ang ulo dahil sa kakaisip. Kakaisip sa pera, sa asawa.
Tama po ba yon? Sa asawa. Yan, problema ka na kasi ng problema. Ayan, tuloy. Sumagad na. O, diba? Kaya ngayon, tawanan mo na lang. Buhay po ba ang Diyos? Oh. Pagamot kayo ng pagamot, pagamot kayo ng pagamot, ayaw naman ninyong magbago. Huwag po kayong magagalit, ano? Kailangan po ay pagbabago para madali ang panggagamot. Buhay po ba ang Diyos? Ano yung dapat baguhin? Pagamot ka ng pagamot sa Diyos. Pagamot ka ng pagamot sa hindi mo nakikita. Ang tigas naman ang loob mo. Ay, paano ka bang gagamutin niya ng mapagpakumbabang Diyos mo? Ang sabi niya, anak, magpatawad ka muna. Magpalaya ka muna nang madama mo ako at makilala. Paano kitang makikilala? Paano kitang madadama? Wala ka naman dito Sabi nung sinungaling nagbibig at mapagpaimbabaw na isip. Aba, hindi mo nga siya nakikita dahil siya ay Diyos mo. Subalit, ang espiritu niya ay kasama mo. Ba't di mo damhin? Mga mahal, tingnan nyo nga katabi nyo at baka ibang espiritu kasama. Halika nga dito. Kanina ka pa Oh. Ano po? Ganyan lang ang buhay. Dapat. Sige na, baba ka na. Kailangan po kasi, pasayahin mo yung sarili mo sa mga nakakasaya na hindi yung magkukwentuhan kayong puro kapalpakan, puro katsismisan, kasira ng kapwa nyo. Nakakatawa yun. Sandali, humahalak ka kayo. Uy, na-stress ka ako, nawala. Sakit ng ulo ko. Pag uwi mo, ayun na naman. Subalit ko nga makapagpapasaya at makapagpapaligaya sa'yo ay ang Diyos mo na sa puso mo mismo nagmula at nagpaliwanag ng isip mo at nagbago ng isip mo. Hindi ka nasasakit ang ulo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba yan? Kasi po, aminin, sasabihin ng tao, wala akong iniisip. Hindi na ako nag-isip. Hindi. Yun lang, pag may pumasok sa'yo, tinanggap mo sigurado may inisip ka na Kailangan yung pumasok na yon, pilitin mong alisin. Ngayon, kung tama yung pumasok, tanggapin mo. Dahil alam mong makapagpapasaya, galak sa'yo yan. Subalit yung dumarating na nakapagpapagalit, aba, ibaling mo sa iba isip mo. Wala ka bang anak na maliit? Wala po kunching Wala ka bang gagawin? Wala po kunching. Wala ka bang asawa? Nakakainis po asawa ko. Wala ka bang Diyos? Meron po. Siyan, tanggapin mo. Buhay pa bang Diyos? Mga minamahal, simple. Simple. Napakasimple. Kapag ang Diyos ang nanguna, naghari sa inyo, payapa kang magagalak pa sa maghapon at magdamag. Kahit alam mo bukas ay wala akong pambayad ng kuryente. Bakit po? Nung ibinigay ka ng Ama sa loob ng sinapupunan ng iyong inay, dugo pa lamang Subalit nabigyan ka niya ng kamay, ng paa, ng ulo, ng mata. Di ganun din ang kailangan mo. May bukas pa. Di po ba? Kaya, pag inisip mo maghapon yung kuryente mo bukas, mapuputulan ka, sasakit ang ulo mo, wala namang nagbigay sa'yo. Nakalutas ba yung pambayad mo ng kuryente? Subalit, kung hinanap mo ang katwiran ng Ama mo, tinanggap mo sa puso mo ay mabagawa niya, mababago niya ang takbo ng buhay mo at kikilos ka, gagawa ka, sa pananampalataya mo ay mabubuhay ka. Sigurado, pambayad mo ng kuryente, anak. Ibibigay niya yan.
Paano kaya? Aba, teka lang, sumampa nga po ako dito. Kung yung hagdanan may step 1, step 2, step 3. Kaya, malay mo, 1:00 hanggang 2:00, wala pa. 2:00, 3:00, wala pa. 4:00, 5:00, kumilos na ang ama mo. Aba, 22:30, eka! Tumama ako sa weteng, sabi niya. Ako, maraming tatay. Ano ba, eka yun? Ako, eka. Ba, pati pala eka weteng sinasabi na doon. Abay, halimbawa lang yun sa tumaya. Sigurado maraming tatay mamaya. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, baka tandaan nyo, ganyan kahiwaga ang Ama. O, dili kaya ay, tao po, tok, tok, tok. Sabi, ay, galing po ito sa ibang bansa. Nagulat ka pa! Ay, Diyos ko, saan kaya nagmula yung ibang bansa? Yung pala may kamag-anak kang nagmahal sa'yo. Naalala ka, pinaalala ka ng Ama, pinaalala ka ng Kristo, tinawagan ka. Aba, isang araw, umarito ka nga kapatid, at kita'y tutulungan. Ganyan ang Diyos. Ganyan siya kumilala, magpakatotoo sa mga anak niya. O kaya naman isang araw, ay, wala akong ulam, may dumating sa'yo. Tao po, nagpiesta po sa amin eto, tikman mo'y ulam. Aba, wala kang ulam, 4 na putahe pa? Ganyan ang Diyos. Pakatandaan nyo. Kaya lamang kung di mo siya kilala, hindi mo alam ang kanyang pagkilos. Kaya lamang kung di mo siya nadarama, hindi mo alam ang kanyang pagtupad. Kaya lamang kung di mo siya hinahanap, hindi mo alam ang kanyang hiwaga. Kilalanin mo siya. Pakikita niya sa iyo ang pagkilos, pagtupad, at hiwaga niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, wala ka mang ATM. Sabi mo, Ama, pumindot ka na. Wala na akong pera. Sabi ng Ama, anak, hintayin mo. Mamaya, lalabas na. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakahiwaga niya. Kilalanin niyo muna siya at pakikilala siya sa inyo. Damhin niyo siya at madarama ninyo. Magpakatotoo kayo, siya'y tapat magpakailanman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumayinyong kapayapaan, pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Ay, nagising po ba diwa nyo? Nabuksan po ba ang mga tulog na diwa nyo? Naku! Alam nyo po, ganyan kumilos ang Panginoon. Kapag ikaw ay binigyan ng karapatan, huwag mong pagmalabisan, huwag mong ipagmagaling o ipagyabang. Kundi mas mainam yung bayaan mong mas magaling sila sa'yo. Bayaan mo yun. Kapag kumilos ang Ama, pakikita niya kung sino magaling sa inyo. Subalit kung mayroon ka, pinangangalandakan mo, magaling ka, ikaw ang magaling. Pag sinukat kayo ng Ama, yung pala'y hindi ka magaling, ikaw pa mahihiya at mapapahiya. Kaya mas mainam yung magpakababa. Lagi niyong tatandaan, mayroon nga pong handaan. Ang mga tinawagan, yung unang dumatal, umupo sa kabisera. Nung dumating yung dapat nakaupo doon, pinatayo siya. Sino po nakakahiya? Kaya huwag mong italaga ang sarili mo sa mataas na luklukan na di naman para sa'yo. Kundi hintayin mo ang Ama magtalaga ng luklukan mo nang sa gayon, siya mismong magbigay ng karapatan mo. Ano ibig sabihin, mga minamahal ko? Kayong lahat ay may karapatan sa Ama. Kaya't hintayin nyo ang paghahari niya at tanggapin nyo siya, mapangungunahan niya kayo, mapaghaharian niya kayo, at ibibigay niya ang tuwirang sa inyo ay ligaya. Pagpalain muli kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos?
Tama po ba? Mali po ba? Kung mali po, sinisigurado ko, wala nang tama. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, halina kayo, mga anak ng Ama.